baby squirrel use a sexy motherfucker. Babalik na naman po ang ating Love Notes and Memories with Treasure. This is for, our time is 4:13. Malapit na po tayo. Hanggang alas 5 lang po tayo. At next Thursday po, magkikita-kita na naman po tayo. Sana po ay maging maganda. May bagyo po, may bagyo. Sabi nung ka-text ko. Sabi nung texter, Miss Treasure, may bagyo ngayon. Hindi naman po, hindi pa naman po siguro darating. Baka po, okay lang naman pong bumagyo. Wala naman pong masama yung bumagyo para nga po tayo maginhawahan. Di po ba? Kahapon nga, lakas ng ulan. Lakas po ng ulan sa Malolos. Ang lakas. Kala ko nga po, yelo na yung kuwan eh. Kaya po, okay lang po yun. Ha? At pagpapatuloy na po natin yung ating Love Notes and Memories para po matapos agad ako dun sa mga sulat ninyo sa akin. Pero tiyak na tiyak po ako, hindi matatapos yun. Pero wag po kayo magagalit sa akin. Talaga po ganyan. Magkita-kita na lang po tayo at yung iba po sasagutin ko na lang po pag magkita-kita po tayo para po hindi ko na at least, di po ba, masasagot ko kayo in person, di po ba? Di walang problema. Sa SM lang po tayo magkita-kita. I-text lang po ninyo ko. Wala. Sige. Okay. Masasagot ko po lahat yung tanong ninyo. Kahit mga 10 o'clock hanggang gabi, wala problema. Magkikita-kita tayo dyan. Sige. Okay lang po yon. Kung sa pagkain natin, wala problema. Bubusugin ko po kayo. Eto po. Miss Treasure, ano po ba yung emphysema? Kasi po, ang emphysema po kasi, yun po kasi kuwan disease po yan ng lungs and sa lungs po kasi yan, yung emphysema. Affecting breathing, yung breath, yung sa ating yung po bang emphysema, yung po bang sa lungs po yan, pag po tayo may emphysema, nahihirapan po tayong huminga. Ganon, breathing. Ano ba? Yan po ang nakaka-affect niyan. Yun po ang ibig sabihin ng emphysema. Tapos nakalagay po, kasi po, Miss Treasure, ang tatay ko po, yan ang sakit. Naaawa po kami. Kaming magkakapatid sa tatay namin. Ano po ba ang dapat gawin? Ang tagal na po niyan sakit. Okay lang po ba yung gamot na pinapainom sa kanya? Kaya po siguro nagtatagal ang buhay ng tatay namin. Ano pinapainom na gamot? Kasi nakalagay dito herbal. Ay hindi mo naman sinabi kung anong herbal yung pinapainom mong gamot. Pero alam mo, ang herbal kasi, kung ang herbal mahusay sa lahat ng sakit, malalaman naman po nyo yan, yung makakuha lang po kayo ng isang bote ng herbal na ganyan, at gumaling po yon. Kahit papaano po, malalaman nyo na may sakit, na ano yon. Kahit papaano po yon ay and be my love again. I was a fool to treat you mean and cruel. I didn't know at all. Now I realize, so I apologize. I'll never hurt you again. Oh, I'm sorry, my love, if I've broken your heart.
you please forgive me and be my love again. I'm sorry, my love, if I've broken your heart last night. Oh, won't you please forgive me and be my love again. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, my love. Hello, pasensya na po kayo at baka meron pong nakaalala sa akin. Sa tagal po kasi ng program ko. Pero okay po at masayang-masaya naman po ako kahit ganyan. Yung pong naputol natin yung emphysema. Kasi yun nga po, pag po kasi kayo tungkol po sa lungs yun, cancer of the lungs, yung ganun po. Kasi po yan katulad po namin, wari, nagbo-broadcast kami. Tapos, iinom ka ng malamig. Masama po yun, nakaka-apekto po yun sa lungs. Ayun. At saka isa pa po, kung nag-smoke kayo, tapos iinom kayo ng mga, yung bang ano ba yun? Nag-smoke kayo, pagkatapos umiinom kayo ng alak, tapos iinom kayo ng, hindi po ba sa mga beer house, ganyan po, umiinom kayo. Tapos, pag po ang inyong pakiramdam o ang inyong hindi maganda, hindi magkakaroon po kayo ng sakit na ganyan. At saka lalo, tinan mo po lahat ng mga singers, di po ba? Pag hindi nila masyadong maayos ang kanilang lungs, ang kanilang yung dapat kasi po yan, aayusin mo. Kung may nararamdaman kang masakit, pa-check up mo po agad. Kung ano man yung dapat gamot, magkuwang ka po agad ng gamot. Ako po, lahat naman po tayo nagkakaganyan. Ako nga po, hindi naman po ako nag-smoke, pero pag po kasi syempre, daldal kwento, hindi po ba't masaya po ako, lalo sa grupo, daldal po ako ng daldal, kwento ako ng kwento, tapos nauuhaw ako, iinom ako ng malamig, doon po nag-uumpisa yung sa akin, minsan po kasi inuubo ko, o kaya naman, mag-uubuhin ka na po niyan, kaya po ganun ang nangyayari. Kaya, yun ang sinasabi ko sa inyo na pag mga ganyan, yung mga sakit-sakit sa ganyan, iiwasan po nyo yung nagkaroon kayo ng nagbo-broadcast kayo, nagkwekwentuhan kayo, o tawa ka ng tawa, bigla kang iinom ng malamig na tubig, delikado po yon. Okay lang po yung mainit na tubig eh. Kaya nga po ako, dapat nga mainit na tubig eh. Yung iinumin ko, yun po talaga, ang wari po, nagbo-broadcast kami, mainit na tubig at dapat nainumin. Hindi naman po yung mainit na mainit. Yung katamtaman lang po na kuwan. O kaya po, kulo, palamigin mo muna. Pwede naman pero yung ice po, yung tubig, kaya po ginagawa ko, yung pag malamig pa yung tubig, hindi ko muna po iniinom yon. Alis ko muna po yung lamig para hindi po makuwan sa lungs. Ganon po. Iyon po yon. Sana po naintindihan nyo yun, ha? At ang ganun ang gawin mo sa tatay mo, kung sakasakali man na hindi makahinga ang tatay mo, ipa-check up mo agad. Kasi yung sinasabi mo na herbal, hindi mo naman sinabi kung anong herbal, no? Pero kung hindi mo kung hindi maayos doon sa herbal na iniinom ng tatay mo, sabihin mo sa akin at ite-text ko sa iyo kung anong herbal yung maganda sa tatay mo, no? Okay? Sana nalalaman mo, ha. Ito, Miss Treasure, may kasama po kami
sa office namin na nanliligaw sa akin. Kaya lang po, buhat po ng binasted ko ay palagi na lang po siyang nagpaparinig na suplada ako at dinadaan ko lang sa ganda. Tama po ba ako, Miss Treasure, na siya ay isang bading? Kasi po, di yan ginagawa ng isang tunay na lalaki. Tama po ba yon? Ano po ang maipapayo mo sa akin? Alam mo, tama ka. Kasi, bakit naman ikaw kung, wari, binasted mo, bakit naman ikaw pagpaparinggan ng paparinggan? Ting magkikita kayo at ting nasa office na pinagpaparinggan ka, mukha nga siyang bading. Hindi naman yung ginagawa ng isang tunay na lalaki, di ba? At saka binasted ka, tanggapin mo yung pagkabasted mo. Kasi siguro, kaya ka binasted, unang-una, wala kang pera. Pangalawa, sinungaling ka. Di ba? Manloloko ka. Talagang pangatlo, wala kang isang salita. Di ba? Hindi ka marunong makisama. Hindi ka marunong kahit na ano, wala kang pera. Di ba? Hindi ka na nga marunong makisama, hindi ala ka pang pera. Siguro, pang-apat, tiningnan niya yung ang iyong family background. Hindi niya nagustuhan yung family background mo. Kaya kinuwang kanya, binasted kanya kasi ayaw niyang makasama sa iyong family circle, 'di ba? Kaya ang gusto niya matinong family. Baka meron siyang nabalitaan na hindi maganda ang family mo. Siyempre, kahit naman sinong babae at nalaman, kahit mahal na mahal pa kita, at nalaman na ikaw ganito ugali mo, o baka may nalaman na may lahi kang siraulo, Mariosep, kahit sinong babae, aalisan kita. Mamaya, yung anak natin, magiging anak natin, naging siraulo pa. Kasalanan ko pa yun. Hindi ko na, ang hirap kaya ng may sirang ulong lahi. Diba? O ikaw ba, gugustuhin mo, may siraulo lahi? Siyempre, hindi rin. Diba? Ganon. Sana nakuhan mo sa akin. Sana naintindihan mo yon, ha? Miss Treasure, boyfriend ko po pala, palaging nagmamadali pag nagkikita kami. Ay nanganganak yung girlfriend. Kaya po pala yung boyfriend ko, palaging nagmamadali pag nagkikita kami. Kaya po pala ay nanganak yung girlfriend niya. Nagulat po ako nang malaman ko, 7. Malaman ko sa friend ko na kakilala ng girlfriend ng boyfriend ko. Grabe po ang sakit ng ginawa niya sa akin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Naku, hiwalayan mo na. Kasi isipin mo, girlfriend mo, boyfriend mo, meron siyang nanganak yung girlfriend niya. Ilang kayo? 'Di ba? Girlfriend ka, meron siyang buntis na girlfriend. Bakit ka pa magtitiwala sa ganung klaseng lalaki? Pag ganyan ang klaseng lalaki, hindi mo dapat irerespeto. Ay nako, hindi siya respeto. 'Di ba? Pag kayo pala mag-asawa na pag kayo nag-asawa na hindi lang kasi alam mo, pag kayo mag-asawa, para na lang kayong magkapatid, ganon. Kung hindi mo mahal yan, iwanan mo talaga yung asawa mo. O lalo na, kung ang babae, hindi mo nagugustuhan ang ugali, nung una mo lang nagugustuhan, talagang hihiwalayan mo. 'Di ba? Kasi tayo minsan pag hindi natin alam ang ugali ng isang babae, nawawalan tayo ng gana pag matagal na tayo, dalawang buwan lang tayong magkasama sa bahay, iba na agad ang naiisip natin, 'di ba? Iba na yung naiisip natin na dapat umalis tayo sa ganito, hiwalayan natin siya. Bakit naman tayo magpapakatanga na ganon?
Kaya dapat, bago tayo makisama sa ganyan, isipin natin kung tayo ba gaganda ang buhay natin dito, kung okay ba itong kasama kahit matagal kaming mag-asawa. Ganon. Yon. Hindi yung basta-basta. Hindi naman kasi yan na nag-asawa ka. Oh, nakalimutan. Ay, ayoko na bukas. Ayaw mo na bukas. Hindi naman po yan yung parang kanin na isinubo natin, naluluwain natin. Ganyan po. Kaya po talaga ang pag-aasawa po kasi hindi po talaga minamadali yan. Dapat po yan iniisip ng napakatagal. Napakaraming talaga po, napakaraming kwento, ang dami. Hindi mo po pwede yung agad-agad sige, iluluwa ko na to, ayoko na nito. Kaya dapat yan, hindi mo dapat agad-agad. Kaya yung iba po ayaw magpapakasal agad-agad Tama rin po yun. Ako po conforme ron. Doon po nagagalit sa akin yung mga kawan ko. Sabi nga po nila, bakit daw po masyado akong liberated? Hindi po sa ganon. Hindi yung po liberated, hindi sa liberated Pag nag-asawa ka at hindi kayo nagkasundo, paano po yon? Ang hirap pong kumuha ng annulment, di ba? Okay lang po sana. Yung anak ko po 5 taon na hindi ko pinakasal. Ganun din po. Nung pinakasal ko, yung kapatid ko ang nagpakasal. Tingnan mo po. Di nagkahiwalay din. Wala rin. Ayun ang sinasabi ko. Kaya po ako, hindi ako sinisisi sa ganon. Tingnan mo, hindi mahirap po hindi mag-asawa dahil nga po kasal siya doon sa una niyang asawa. Magkahiwalay sila ngayon. Yun po ang sinasabi ko. Kaya dapat pag mag-aasawa kayo, hindi madalian. Kaya okay din naman po yung nagkakaanak ng hindi sila kasal. Kaya lang po, yung iba, ang ginagawa po nila, dadamihan niya yung inanakan niya hanggang sa dumami ng dumami. Hindi naman po niya makaya na. Yung babae, mine-maintain niya na ganon, hindi naman po niya kaya. Kaya hanggang sa lokohin na lang siya, hanggang sa hindi niya mapag-aral yung mga anak niya, kinakamuhian na siya. Di po ba? Kahit yung mga biyanan, kahit naman po sinong nanay, matutuwa ka ba sa lalaking gano'n, aanakan mo lang anak ko, pagkatapos iiwanan mo, hindi mo naman papakasalan. Hirap po, may lalaki talagang ayaw magpakasal, kasi yun nga po ang iniisip niya. Kaya lang po, ang problema nun, sana maghanap siya ng babae na magugustuhan siya at saka matino. Kung ang mapapangasawa mo at ipapakasal mo babaeng siraulo rin, hindi po kayo magkakasundo. Pagkakasal nyo, hiwalay din kayo. Yun po yung sinasabi ko na ganon paghihiwalay ng isang mag-asawa at saka nang hindi nagkikita na kuwan. Di po ba? Ganun lang po yun. Basta po ang pag-aasawa ay iyan maselang bagay. Hindi po yan minamadali. Yan po dinadasalan. Nagdadasal ka niyan, kung ganito ba yan. Lahat yata ng santo, matatawag mo pag mag-aasawa ka Ganun Kaya hindi dapat ura-urada, hindi dapat magpapabuntis, hindi dapat magpapalaspag-laspag ka dyan. Kawawa ang babae. Ang kawawa po niyan, ang babae, hindi ang lalaki. Yun na nga lang po. Kaya pag po ang babae nabuntisan na, pagkatapos nagkaroon uli ng boyfriend, tapos hiwalay na naman, ay wala pong pag-asa yung ganyang babae. Hindi po yan matututo, hindi po yan maigagalang. Totoo po yan. Walang mangyayari sa ganyang klaseng babae. Lalo na kung ang babae, pinakasalan, tapos umalis yung asawa, tapos manlalalaki, lalong nakakahiya po yun. Alam mo po ba, ang babae, nakakahiyang manlalaki. Ang lalaki, okay lang mambabae. Kasi lalaki po yun nakakahiya po yung asawa mo nagtatrabaho sa ibang bansa, tapos ikaw
makikipag kuha ng karito na ibibigay mo yung pera ng asawa mo. Pagkatapos ikwekwento mo, pagkatapos mong nasarapan, ikwekwento mo sa mga kaibigan mo na ganire. Napakadaldal mo. Hindi mo mahal yun. Ang hinanap mo lang para lumigaya ka. Nakakahiya yung ginagawa mong yon. Yun ang masama. Kaya ako, ang sinasabi ko, mag-ingat. Okay? Mag-music po muna tayo. Don't look so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that were burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window, and make believe you love me one more time, for the good times. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft across the window, and make believe you love me one more time, for the good times, for the good times. Baby squirrel use a sexy Ay, motherfucker. magbabalik na naman po tayo sa ating Love Notes and Memories with Treasure. It's already 4:36. Bago po ako mag-start ng ating binabasa ko ay
nagpapasalamat po ako sa aking kakampi staff, ang aking mga kasamahan, sila Ami Amar, aming secretary, si Ma'am Fe and Sir Rizal. Thank you sir. At saka kay Allen, thank you sa mga suporta mo sa amin. Sana palagi kang ganyan, hindi ka magalit hindi ka magagalit, hindi ka makakapagtiis ka. Kung ano man yun, nahihirapan ka, I'm sorry. And then, sa aking mga kaibigan, hi, magkikita tayo, hindi ako pwede ngayon, kasi alam mo, inaantok ako, kaya magdediretso ako sa amin. Hindi tayo magkikita-kita, and then sa lahat ng aking mga kaibigan, sa mga pinsan ko, hi Krising, hi, magkikita tayo, boblo out pa kita. May utang pa ako sa'yo, Yoli, Texon family, Yoli and Johnny, Adele, O'Neil, and Justin Jetro Texon. At ang inyong princess, at saka yung iba pa niyang mga anak. Hindi ko talaga kabisado pa. Makakabisado ko rin yan. Sa dami ba naman ng anak mo, Sus Maria Josep, hindi ko lahat-lahat na yan makakabisa. No? And then, hello, Ate Nita, Ate Pau, Ate Celine, kumusta ka na po? Nakauwi ka na po ba sa Bicol? At okay ka na po ba? Please, i-PM mo lang po ako kung okay na po. Ate Celine, sabi mo magkikita tayo pag umuwi ka rito. Saang alam ko, nandito ka sa Manila, hindi tayo nagkikita. Ikaw talaga, sa Bicol, pupunta kami dyan sa inyo. Ano pangalan nito? I-schedule ko yan. Kasi hindi ko mai-schedule basta-basta yon, ng ganon-ganon lang, ha? Opo. Sige po, at sana po okay kayo dyan. Maging maganda naman po ang inyong pag-uwi ng Bicol. Wala pong maging balakid. At hindi po kayo magkasakit. Ate Nita, sana po ganun ka rin po, maging maganda ang iyong kalagayan. And then si Ate Pau, get well soon ate. Sana po magkaroon ka na ng makapagsalita ka na. Okay na po ba yung iyong kuwan? Sana po okay na, no? Sige po. At Arok, hi. Sonny, happy birthday tomorrow. May 8 ang birthday mo, alam ko. Na? Fe Nicolas, hi. Thank you, my friend. Hi. Yan lang. Pasensya na kayo kung kayo nakalimutan ko. Talagang makakalimutan ko sa dami. Okay. Ha? Magbabasa na naman po ako ng sulat. Miss Treasure, boyfriend ko po ay bakla. Sa 3 years po namin, ngayon ko lang po napatunayan na totoo pa pala siyang bakla. May nagkwento lang po sa akin nung nagkita kami nung friend ko na taga kanila din. Nagulat po ako sa friend ko sa sinabi niya na subaybayan ko ang boyfriend ko at tingnan niya ang mga kilos at galaw. Ano po kaya ang dapat kong gawin kung mapatunayan ko na bakla? Pero mahal ko po boyfriend ko. Coming from Linda ng Pasay. Alam mo Linda, hindi naman balakid ang bakla eh. Kung nagmamahalan kayo, lalaki rin naman yun. Sa akin kasi, kung wari ako, boyfriend ko bakla, hindi ko alam na bakla, nagmahalan kayo eh. Siyempre, hindi ba kung sakasakali mang may ginagawa kayo, lalaki rin naman, di ba? Okay lang sana kung mag-boyfriend kayo, kung ang kanyang kuwan is lalaki rin, ang kanyang tinitingnan, di ba? Ikaw naman ang inaasikaso niya.
Siguro hindi na yon. Ewan. Pero may puso rin naman yun. May puso at saka lalaki rin naman ang kuha nun, ang nasa sa lugar nun, bakla lang. Pero bakit hindi mo nahalata na bakla? Yun lang ang tanong ko. Ibig sabihin nun, hindi siya tunay na bakla. Baka baka iyan, naikwento lang sa'yo ng kakilala niya. Baka nung araw, kasi po pwede namang bakla ka ngayon. Pag tumanda ka, mawala yung pagkabakla mo. Pwede naman. Pero ang hindi lang nawawala doon yung kanyang kuwan, di ba? Pero sus ko, yung status niya, hindi rin naman mala kung male or female siya. Hindi naman yun nawawala. Di ba? Kaya ang sinasabi ko, may puso rin naman yan at kaluluwa. At isa pa, kung hindi ka naman mahal, at saka kung hindi mo naman mahal yan, di, nasa sa iyo yun. Kung nang malaman mo bakla, basta hiwalayan mo. Kasi hindi ko naman yan malalaman kung yung puso mo kasi hindi ko naman alam yung ibig sabihin ng bakla. Sa ganang akin, wari, nalaman kong bakla yung boyfriend ko. Akong pakialam. Yun minahal ko siya ng ganon. Nang may nagsabi lang sa akin na bakla yan hearsay, no? Hindi mo naman napapansin kung walang nagsabi sa'yo. Hindi siya bakla. At saka isa pa, palagay mo nang nalaman mong bakla. Kung mahal mo, go. Kung hindi mo gahal, stop it. Diba? Kung si John Encarnacion nga, diba, may asawa, may anak, bakla yun. Diba? Ginagalang ng mga anak at nire-respeto. Diba? Yun lang yung sinasabi ko. Kaya kung yun napapansin mo na bakla, hindi mo nga napansin. Kaya nga, di ba? Siguro naman, Linda, na intindihan mo yung sinasabi ko. No? Miss Treasure, boyfriend ko po, talagang wala ng pag-asang magbago. Kasi po, lahat ng mga ginagawa niya, illegal po pala. Nagulat po ako nang malaman ko sa kapitbahay nila. Pinasundan ko po yan sa mga tauhan namin. Kasi nga po, di namin alam kung tama mga binigay niya sa amin na whereabouts niya. Nalaman po namin na carnapper po pala siya at siya ang kumikilos dito sa Manila at sa tao sa probinsya. Kaya po nang malaman ko, umuwi po agad ako sa amin sa probinsya at tinext ko po siya na dapat ay maghiwalay na lang kami. Di po siya sumasagot. Di po ba nakakatakot yung ginawa ko, Miss Treasure? Baka balikan niya ako. Alam mo, dapat yun, kinausap mo siya. Hindi yung basta iiwanan mo. Kasi isipin mo mag-asawa kayo hindi mo alam na illegal pala yung kanyang ginagawa. No? Dapat yan, kung talaga mo siyang talagang tinuturing mo siyang asawa at kabiyak. Dapat yan, bago ka umalis, nagpunta ng probinsya, sinabihan mo siya. Nag-usap kayo. Kasi mahirap kasi yung hindi kayo mag-uusap na basta na ganito. Hindi pwede yung ganun yung hindi kayo nag-uusap. Magkakaroon pa yan. Baka kung loko-loko pa yan, sundan ka pa talaga niya kung saan. Diba? Kaya sa akin, mali yung ginawa mo. Dapat yan, tinawagan mo siya na mag-usap kayo. O kaya, pwede naman kasi siyempre, bakit ba naman hindi niya sasabihin sa'yo ang kanyang trabaho? Kung talagang nabisto mo na siya, sabihin mo sa kanya, nabisto kita, ganito. Totoo ba ito? Siguro naman sasabihin niya sa'yo. Hindi niya yon
ikakaila. Oo. Tandaan mo yan, hindi niya kakaila yan. Mali ang ginawa mo, na iniwanan mo siya, umuwi ka ng probinsya. Huwag mong gagawin yan. Pero kung ako ikaw, bumalik ka doon. Sabihan mo siya na gusto mo siyang, o kaya, i-text mo muna. Kaya lang, baka, pero tingnan mo, dapat kung okay siya, kung okay ang utak niya, baka ang utak niya, gago malintik ka, itago ka na lang kung saan. Ayun, mali, dapat hindi agad ganun ang ginawa mo. Dapat tulong ka man lang, humingi ka man lang ng tulong, kahit saan, na dapat yung iyong isasabihin sa kanya, na kinausap mo siya, na ganito, dapat tayo ganito. Hindi tayo dapat magpapaka sikreto. Ano ba talaga ang iyong problema? Ano ba talaga ang iyong trabaho? 'Di ba? Dapat ganon. Sa tanungin mo sa boyfriend mo o sa asawa mo kung ano yung style ng trabaho niya, kung anong klaseng trabaho yon, mayroon siya, bakit siya maraming pera, bakit siya, hindi ba? Sasabihin mo siyempre yon kung bakit siya maraming pera. Ano ba yun? O, di ba? Kung hindi mo sasabihin kung bakit siya maraming pera, o, at tinanong mo siya at hindi mo malalaman kung bakit siya maraming pera, hindi kayo magkakaunawaan. Di ba? Hindi, walang pag-uunawaan hanggang sa para ka na lang tatanga-tanga na nagkahiwalay kayo o meron na lang nagpunta dyan, magugulat ka. May pulis na lang nagpunta dyan, magugulat ka na lang doon. Gusto mo ba yung ganon? De, syempre dapat, alam mo, yung ginagawa ng asawa mo o yung boyfriend mo. Palagay ko naman, malalaman mo rin yon, masasabi mo rin yon kung ano, di ba? Yun lang ang kuwang ko. At kung nalaman mo na, at ganun ka pa rin, mag-isip-isip ka. Mahal mo talaga siya, pero sa kasamaan yun Pati ikaw makakasama. Iyon, bahala ka kung ano yung gusto mo. Yun lang yun, ha? Kanino Beto galing? Kay Selly ng Olongapo. Ay, nako. Music muna tayo, Len. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me
through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. Ay, eto na naman po at matatapos na po. It's already 4:47. Matatapos na po ang ating program, Love Notes and Memories with Treasure. Next Thursday na lang po tayo uli magkikita-kita para po doon sa inyong mga letter. Sorry po, hindi ko po natapos. Pero kung gusto po nyo, mag-text kayo ng isang araw, pwede po tayong magkita-kita at yung iba po nyong tanong, kahit na tayo ay kahit na magkita po tayo, kahit dyan sa Star Mall, yung lahat ng mga text nyo, sasagutin ko po. Wala pong kuha natin yan. Doon po sa ating, hindi po ba, may kinakainan tayo doon na wala namang mga tao, walang tao. Okay, very solemn sa Star Mall, di po ba? Masarap naman ang pagkain. O, doon na lang po tayo. Kung gusto po nyo, i-text nyo agad. Basta wag lang pong ura-urada ang text. Magtatanong lang po kayo kung kailan. Basta't ito pong Saturday na to, hindi po ako pwede yan. Nasa DWAD po ako niyan. May meeting po kami niyan. Ay, hindi po pala. Ay, ito pong Saturday na to. Tama po. Sa DWAD, nandiyan po ako. Tatanggalan ko po kasi ng watch yung mga kasama kong anchor. And then, sa 16 po, hindi rin po ako pwede. Dati Saturday, hindi po ako pwede at meron po kaming blowout. Tapos po, kaya nga po hindi ako po pwedeng mag-umpisa sa DW sa ilang Sabado kasi po naka-schedule na po yan eh. Naka-schedule na po talaga yung pupuntahan namin. Hanggang sa June po, yung sa Boracay, 18, 19, 20, 21, nasa Boracay po kami, 22 na po yung uwi namin. Kaya, yan po kasi, siguro po sabi ko nga po dun sa may-ari, kung gusto niya, intayin niya ako, pero okay naman po sa kanya. Kaya siguro po mga last week of June, mag-start ako sa kanya. Kasi po, pag po kasi ganon, hindi ko naman po kasi akalain na mabibigyan agad ako ng program. Di po ba? Kaya ako po, naka-schedule kami. Oo lang po ako ng oo sa schedule. Kaya po ganon. Kaya, yun lang ang masasabi ko. No? Kaya pasensya na sa mga gagawin namin. At yan po dapat po kasi ganyan papasyal-pasyal lang tayo. Wala tayong problema. Paikot-ikot lang po tayo. Di po ba? Ganyan. Ayan po. Susunod po, eto po meron pa po ako. Miss Treasure, boyfriend ko po, mahal na mahal ko. Kaya lang po, nalaman ko po na sa edad niya na 30 years, may 8 na siyang anak at 8 rin pong babae niya. Kaya po ako nagulat nung magtapat siya sa akin ng buhay niya. At alam daw po, at ako daw po ay mahal niya talaga. At ako na ang huling babae sa buhay niya. Totoo po kaya ang pinagtapat niya at sinabi niya sa akin? Lita, kasi sa akin, kung iyon ay tapat, yung bang
siguro tapat talaga siya sa'yo. Kasi hindi natin masabi, no? Kasi hindi ko rin naman nakikita. Pareho lang tayo. Pero, o sinabihan niya, 8 anak niya, 8 ang babae niya, ikaw na ang huling-huling babae sa buhay niya, siguro na napagod na siya. At ikaw na yung pinakahuling babae, di ba? Ala na, ikaw na ang huling babae, o de okay lang yon, di ba? Kaya, siguro, nag-isip na siya, at baka naman, siya ay tapat na sa'yo, inisip niya na, oo na, eto na, no? Pero tingnan mo rin siya, para malaman mo, kung talagang, siya na talaga ikaw na talaga ang tunay na babae, at huling babae sa buhay niya. Kasi alam mo, ang mga lalaki kasing babaero, hindi totoo yung mga pinagsasasabi. Lahat ng sinasabi, puro katarantaduhan. Pag may babaeng kasama, ikaw ang huling babae. Pag nagkaanak naman, liligaw na naman ang iba. Ikaw na naman ang huling babae. Kaya nga nakawalo siya. Bawat babae niya, inaanakan niya, nakawalo siyang babae, nakawalo siyang asawa. Nakawalo siyang babae, nakawalo siyang anak. Sipin mo naman, at the age of 30, 8 na agad ang anak mo. Ang tanong, yung ba mapapag-aral mo ng maganda, mabibigyan mo ng magandang edukasyon, mabibigyan mo ng yung tunay, at yung bang ang masasabi ko sa iyo, yung ba masusuportahan mo. Kung hindi mo siya masusuportahan, bakit sa akin, bakit mo pagugustuhin yung ganyang klaseng tao? Kung wari ikaw, hindi ka masuportahan, anong gagawin mo? Makikipaghiwalay ka. Iyon na naman, hiwalay na naman kayo. Mahirap yon, no? Sana, nasabi mo sana okay na sa iyo, Lita, ha? At matatapos na tayo. Yun na po ang aking huling-huling kuwan. Meron pa pero tsaka na lang po. Bye-bye po. Maraming salamat po sa inyong mga text. At tsaka yung mga hindi ko nababasa, pasensya na po kayo. No? Yan lang po ang aking makakaya. Inubo na nga po ako. Pipilitin ko po na palaging tuwing Thursday, nandito ako. Yun na nga po, hindi ako nagbibigay ng schedule. Kaya po, pag yung binibigyan ako ng schedule ng Thursday, sinasabi ko na hindi ako pwede. Sige po, okay. Bye-bye! Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yeah, babe, to see you again. Winter, spring, summer or fall, now all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend. If the sky above you should turn dark and full of clouds, and that old north wind should begin to blow, keep your head together and call my name out loud now. Soon I'll be knocking upon your door. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh yes,
got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend? People can be so cold. They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh yeah, but don't you let them. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh baby, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. You've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh yeah, yeah, you've got a friend. Somewhere else to go, but I got something to tell you.